mga tubong ito mula sa mga makina ang nagsisilbing tulay para patuloy na mabuhay ang 1 taong gulang na si Hana. Binutasan ang bahagi ng kanyang lalamunan para dito ikonekta ang tubo na magdadala ng hangin sa kanyang katawan. Ipinanganak kasi siya na taglay ang isang bihirang sakit. Hindi niya kayang huminga ng sarili. Tinatawag itong Congenital Central Hypoventilation Syndrome o CCHS. They subjected Hana to a sleep study. Tapos they found out na kahit na bumaba na yung oxygen level ni Hana sa body, for a normal person, dapat nakaka-experience siya ng parang respiratory distress. So, automatically, parang hahabulin ng pasyente yung hinga niya. In Hana's case, hindi nangyari yun. Masera ng kondisyon ng mga pasyente na may CCHS. Kontrolado ang kwarto na kanyang kinalalagyan. Kailangan rin may proteksyon ang sinumang papasok dito. May bantay rin siyang nurse. Kasi they're prone to catching respiratory ailments, and so we have to be very careful with that. Kasi it could almost always lead to pneumonia. At sa tuwing matutulog si Hana, ito ang hudyat na kailangan na siyang tutukan. Sa oras raw kasi na ito, humihinto ang kanyang paghinga. Sa simula, kinakapitan muna siya ng oxygen mask at oximeter para ma-monitor ang kanyang heart rate at oxygen level. Kapag nasa deep sleep stage na si Hana, tatanggalin ang oxygen mask at ililipat na siya sa ventilator. Saka ikakabit ang tubong ito sa ginawang butas sa kanyang lalamunan. Kung wala ito, maaari siyang mamatay dahil walang papasok na hangin sa kanyang katawan. Parang nakakalungkot pa rin talaga na isipin na parang she won't be experiencing yung parang katulad ng ibang babies or children or pag naging adult na siya. Huminto na sa trabaho ang magulang ni Hana para maalagaan siya. Nailaraos daw nilang pangangailangan ni Hana sa tulong ng website na ginawa ni Carlo para magbigay ng impormasyon sa sakit na kinalaunan ay naging daan para makalikom ng pondo. At sa paggawa ng mga rosaryo na may kasamang prayer request para kay Hana na kanilang ibinebenta sa halagang 100 hanggang 250 piso. Tulad ng mag-asawang Carlo at Joanne, pinili rin ni Carissa na ipagpalit ang profesyon bilang doktor at nurse para alagaan ang anak niyang si Nikki na mayroon ding CCHS. Hindi ko rin nalaman na talagang parang kaya mo palang gawin lahat para sa anak mo. Pag parent ka kasi alam mo na ikaw mas naalagaan mabuti anak mo. Hindi raw niya basta maiwan ang anak lalo pa at madalas itong magkasakit. Katunayan, nitong nakaraang araw lang, 1 linggong na-confine ang bata dahil sa pneumonia. Meron kang open dito sa lungs mo diretso, tapos nababypass niya lahat ng mga defense mechanism ng katawan. So, kumbaga pag may bumuga sa kanya, sa atin medyo mayroon pang defense kasi dito pa yan, ma-filter pa yan. Pero pag dito diretso sa trach mo, wala na, pwedeng bumaba, pneumonia na siya agad. Bukod rito, wala rin siyang boses para makapagsalita dahil naapektuhan ang vocal cord sa ginawang pagbuta sa lalamunan. Sa kasalukuyan, ginagamit pa rin ito ni Nikki tuwing matutulog. Ito lang daw kasi ang tanging solusyon para humaba pa ang kanyang buhay. Pag nahihirapan silang huminga, hindi sila yung humihingal. Kasi wala silang sense na, ay kailangan, nahihirapan ako huminga, kailangan bilisan ko yung hinga ko para kasi kulang na ako sa oxygen, yung gano'n. No, Nikki. 3 taon na si Nikki at sa lugar na ito na mistulang silid sa ospital, dito na siya lumaki, kasama ang mga aparato. Marami na ring operasyon siyang pinagdaanan sa ninang komplikasyon ng CCHS, bukod sa pagbutas ng kanyang lalamunan noong 1 buwang gulang pa lang siya. Sumailalim na rin siya sa colostomy para ilabas ang bituka sa kanyang tiyan. Ayon sa isang pediatric pulmonologist at sleep specialist, ang Congenital Central Hypoventilation Syndrome ay isang sakit kung saan ang isang tao ay walang kontrol sa paghinga at madalas itong nangyayari habang siya ay natutulog. Malimit mapagkamalan sa sakit na ito bilang sleep apnea. Pero magkaiba ito dahil sa sleep apnea, pansamantala lang ang paghinto ng paghinga. At hindi nangangailangan ng ventilator dahil bumabalik rin ang kanilang paghinga pagkalipas ng ilang sandali. Habang ang pasyenteng may CCHS, tumitigil ang kanilang paghinga sa sandaling makatulog
at maaari itong magtuloy-tuloy. Nawawalan siya ng normal control of breathing or yung tinatawag na automatic control of breathing. Meaning, nalilimutan niyang huminga or very, very shallow yung breathing niya kahit na bumaba yung oxygen level niya sa katawan at tumaas yung carbon dioxide level niya sa katawan. Hindi kasi gumagana ang nerve sa bahagi ng nervous system na nagbibigay ng signal para ma-stimulate ang baga na mag-contract at huminga. Isa raw itong congenital disease o sakit na nakukuha pagkapanganak pa lang. Madalas, idiopathic o hindi alam ang sanhin ito. Pero maaaring dahil sa abnormal o mutation ng genes, maaari itong maipasa sa susunod na henerasyon. At hindi rin daw madaling ma-diagnose ang sakit na ito. Maaari lang makumpirma ito sa pamamagitan ng gene test na sa ibang bansa lamang ginagawa. Talagang habang buhay na sakit yan. Usually, during the early part of their life, 24 hours talaga hindi sila nakakahinga on their own. Pero meron kasing instances na kapag na-reach na nila yung mga like 7 months of age, nakakahinga na sila kapag gising sila. Pero once na matulog sila, hindi na naman sila humihinga. May tuturing din itong rare disease dahil 4 pa lang daw ang naidokumento na kaso na naitala sa bansa. Sa talaan naman ng American Thoracic Society ng American Lung Association, isa sa bawat 200,000 na ipinapanganak lang ang maaaring magkaroon ng ganitong karamdaman. And in other countries, may tinatawag na diaphragm pacing or yung tinatawag na, yung may kinakabit na electrode sa phrenic nerve para gawin na, para yung diaphragm mag-contract. And then kapag nag-contract na yung diaphragm ng pasyente, ma-assist na yung paghinga niya. Ilan sa sintomas ito na makikita pagkapanganak pa lang ay ang cyanosis o kulay asul na balat at labi, irregular na heart rate at blood pressure, pagkakaroon ng tumor sa nervous system at abnormalidad sa mata. At kapag napabayaan, pwede itong maging sanhi ng cardiac arrest na maaaring mantong sa kamatayan. Ganito malungkot na sinapit na 1 taong gulang na sanggol na si Sophie. Sa 2nd beses na atake ni Sophie, sinawimpalad siya nitong nakaraang Nobyembre. How we wish na we could have been given more time with her. Binigyan kami ng enough time to become parents, na makita namin siyang lumalaro, makita namin siyang nasasalita. Bakante na ngayon ang silid ni Sophie na minsan naging sentro ng atensyon ng kanyang pamilya. Namiss namin yung skin niya, namiss namin yung kanyang embrace. Iba yung bonding namin kasi 24/7 ka sa kanya. Sa room niya, doon ka kakain. Lalabas ka lang pag pupunta ka sa comfort room. So, wala talagang time na hindi kayo magkasama. Gayunman, kahit masakit ang mga pangyayari, pilit nilang hinaharap ang mapait na karanasan nilang mag-asawa sa tulong na rin ng kanilang mga kamag-anak at kaibigan. Yung 1 year and 2 months na stay ni Sophie sa mundo, naging cause ng inspiration sa karamihan sa kanila. They begin to appreciate yung parenting, how to become parents, given yung difficulty na dinaanan namin dalawa ni Aisel. No? Wala pang lunas ang sakit ni Hannah at Nikki. Habang buhay silang aasa sa ventilator para mabuhay. Dahil sa sakit na CCHS, hindi lamang ang pananampalataya ang sinusubok nito, kundi pati ang katatagan ng bawat miyembro ng pamilyang apektado na harapin ang laban sa sakit na ito. Hanggang sa susunod na Biyernes, ako naman yung Kapuso Arnold Glavio dito sa Emergency. Sisiguraduhin una ang buhay at kaligtasan mo. Sama-sama tayo magkakaisa. Emergency.